Naglandfall po sa ika-6 na beses ang bagyong Yolanda na bahagya lang humina. Ang update sa bagyo ay atin na ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mantani. Iga, nakataas pa rin ang storm signal number 4 dyan sa extreme northern Palawan, kabilang na ang Calamian Group of Islands. Signal number 3 naman sa nalalaming bahagi ng northern Palawan, kasama ang Puerto Princesa at sa Occidental Mindoro. Signal number 2 naman sa Oriental Mindoro, Lubang Island, Romblon, Cuyo Island, Aklan, Antique, Iloilo at Capiz. Signal number 1 naman dyan sa Masbate, Marinduque, Batangas, Burias Island, Negros Provinces, Guimaras at Cebu. Namataan ng pag-asa ang mata ng bagyo sa layong 30 kilometers dyan sa may west of Coron. Taglay ang lakas ng hangin, umaabot pa rin sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna, pero umaabot sa 230 kilometers per hour ang bugso nito. Kumikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. At bandang alas 8 ng gabi, muli ay naglandfall nga ang bagyong Yolanda dito sa may Busuanga, Palawan. Ika-6 yan sa kanyang landfall. At dahil una na ito naglandfall dyan sa may Giwan, Eastern Samar, pagkatapos ay dyan sa Dulag, Tolosa area, sa may Leyte, sa Daan Bantayan dyan sa Cebu, pang-apat dito sa may Isla Bantayan dyan din sa Cebu, at pang-5 landfall nito ay dyan sa Concepcion, Iloilo. Kumikilos ito ngayon patungong West Philippine Sea at sa Taya ng Pag-asa. Posibleng alas 2 ng hapon bukas ay lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat sa storm track naman ng Weather Central, Sabado ng umaga ay posibleng nakalabas na ito ng PAR. Kaya paalala pa rin po mga kapuso, patuloy na maging alerto at I am ready sa bagyong Yolanda na hinahanay na bilang isa sa mga pinakamalakas na bagyo na naglandfall sa kasaysayan. Igan? Maraming salamat, Bang Tani.